better at sunod, ginagamit po tayo ng Diyos para to comfort, 'di ba? Others, 'di ba? Kaya naman tayo dapat lagi natin tatandaan na yung mga nararanasan natin, hindi lang karanasan period, kundi kadalasan ginagamit ito ng Panginoon bilang preparation o kaya naman ini-equip ka for you to become better, for you to become stronger, 'di ba? Nang sa gayon, magamit ka ni Lord sa mga kagaya mo rin na nakaranas ng ganon. 'Di ba? Kaya for example din sa mga 'di ba yung nagbibigay ng mga privilege speech o kaya naman yung yung parang nag-encourage tsaka nagmo-motivate 'di ba sa mga college student na graduate o kaya naman mga high school 'di ba na ang pinakamadalas talaga na ini-invite diyan yung mga galing din doon, galing ko na rin sa hirap, 'di ba? Tapos umasenso o kaya naman yun nga galing dati sa hindi makapag-aral tapos nung nag-aral siya, yun nga, yun talagang umasenso yung buhay niya. Kaya naman minomotivate na yung mga estudyante mag-aral kasi nanggaling sila doon. Kaya tayo din, sa mga suffering na nararanasan natin, dapat ganun ang mangyari. 'Di ba? At ngayon naman, ito naman yung kabaliktaran. Suffering is harmful when we allow it to make us self-centered and selfish. 'Di ba? Yung wala ka nang natutunan tapos selfish ka pa. Yun ang mahirap, di ba? Kaya tatandaan natin, ito yung iiwasan natin. Na kapag kunwari, yung mga problema na nararanasan natin, dapat i-humble po tayo lalo nun. Hindi tayo maging selfish o kaya naman self-centered. Paano ko pong nasabi? Kasi di ba minsan may mga ganun pong tao. Hindi naman sa lahat, di ba? Yung parang ang nangyayari sa kanila kapag nakaranas sila ng mga problema, ng mga suffering, instead na maging better, ano nangyayari? Mas nagiging bitter. 'Di ba? Kaya for example, yung mga nakaranas po ng 'di ba, panghahamak nung sila po ay nasa ganun pang estado ng buhay. 'Di ba? For example, yung mga mahihirap, kumbaga, yung parang nakikita natin, yung typical na nakikita natin sa teleserye, 'di ba? Nung mahirap sila, humble sila, 'di ba? Kasi inaalipusta. Tapos nung yumaman, naging kontrabida na, 'di ba? Nung yumaman, yung yumabang na. Kasi bakit? Kasi ginaganto niyo ako nung mahirap ako. Ngayon, mayaman na ako. Bahala kayo diyan, 'di ba? So nagiging instead na nagiging better, mas lalo nagiging bitter, nagiging self-centered, tapos nagiging selfish, 'di ba? Yung parang mag-aaral ng mabuti para 'di ba, gumanti. Hindi mag-aaral ng mabuti to glorify God o kaya naman umangat sa buhay. Dapat hindi po ganun ang purpose ng suffering po natin. 'Di ba? Dapat ang purpose ng suffering natin ay yung pag napagtagumpayan na natin to, ay makatulong din tayo sa iba. Amen? 'Di ba? Kaya for example, yung mga nakakaranas na yung nagte-testimony na, Pastor, praise God, nawala na yung utang ko, praise God, nabayaran ko na yung utang ko. Ikaw naman yung mag-motivate, mag-encourage sa iba, 'di ba? Na kaya niyo 'yan, kaya niyong makawala sa utang, 'di ba? Yung mga kunwari nakaranas ng sakit at karamdaman ng mga malubha, 'di ba? Hindi 'yan yung parang kunwari, gumaling ako kasi mayaman kami, meron kaming pambayad sa doktor o kaya naman may pambili kami ng gamot. Hindi ganoon. Kundi kapag napagtagumpayan mo 'yan, 'di ba? Ikaw naman yung mag-encourage sa iba na ikaw gagaling ka din. Kaya mo 'yan, 'di ba? Yung mga nakaranas ng mga failure, ng mga setback, yung nakaranas ng malungkot, naranasan na mag-isa, 'di ba? Pag napagtagumpayan niyo 'yon, kayo naman yung mag-encourage sa iba na kaya niyo 'yan. Kasi naranasan ko 'yan at tinulungan ako ng Panginoon mapagtagumpayan 'yan. Kaya natin 'to, guys, 'di ba? Kaya 'yun po yung dapat na mangyari kapag nakakaranas tayo ng problema. Next naman, suffering is helpful when we are open to being helped by others who are obeying God. Ayan, ito yung tatandaan po natin na ang problema o mga suffering natin, nakakatulong siya sa atin when we are open to being helped by others who are obeying God. Ayan, kapag ino-open mo yung sarili mo sa tulong. Ayan, ngayon, ang kabaliktaran naman ito, suffering is harmful when we withdraw from the help others can give. Ulit, suffering is harmful when we withdraw from the help others can give. Di ba? Kaya tatandaan natin, alam niyo po, tayong mga Christian, we need each other. We need one another. Di ba? Kaya may mababasa kayo sa Bible na pray for one another, bear one another's burden, di ba? Help one another, help each other, di ba?
So kasi tayo, 'di ba, hindi tayo meant para mag-isa, 'di ba? Tayo po ay dinesign ng Panginoon para ano po, magtulungan sa isa't isa. Kaya naman ang dapat, ang proper talaga kapag ikaw ay may problema, ano mangyayari? Ayan nga po, dapat nagpapatulong ka nga sa iba. Diyan yung time na dapat humingi ka ng tulong, "Uy, pag-pray mo naman ako kasi may ganito akong pinagdadaanan. Uy, kailangan ko ng ano mo, ng prayer mo." 'Di ba? Kasi yun nga inaamin mo na hindi mo kaya sa sarili mo lang, 'di ba? Kasi kaya nga po that's the power of yung fellowship, yan ang kapangyarihan ng may ka-prayer partner ka, yan ang kagandahan ng may ka-life group ka, yan ang kagandahan kapag may church ka na kinabibilangan, 'di ba? Kasi kapag nagkaroon ka ng problema, meron kang mga kaibigan o mga tao o pamilya na pwede mong lapitan kung saan pwede ka rin nilang 'di ba, kasamang mag-pray, 'di ba, kasamang magtawanan. Kaya kasi ganito 'yan kapag daw ang happiness mo na i-share mo sa iba, nagmo-multiply daw yung happiness, 'di ba? Dumadami ang masaya. Kapag naman yung burden mo o yung problem mo o yung struggle mo na i-open mo rin sa iba, 'di ba? Umaano daw 'yan, nale-lessen 'yan. Ibig sabihin gumagaan, 'di ba? Kasi kagaya for example sa pamilya nga wag na natin palayuin. 'Di ba? Dapat ang pamilya nag-o-openan, 'di ba? Kung ano yung problema, ano yung struggle, para nang sa gano'n yung pamilya na yon ay ipag-pray, 'di ba? Yung talagang mag-pray ng sama-sama. Diyan na papasok yung a family that prays together, stays together. Kaya yung problema gumagaan, 'di ba? Nakakayanan. Unlike kapag mag-isa ka lang, 'di ba? I-isolate mo yung sarili mo, magmumukmok ka, 'di ba? Iiyak ka lang doon sa isang tabi, walang mangyayari, 'di ba? Kaya nga maganda, 'di ba, may kasama kang umiyak, 'di ba? May kasama ka ring tumawa, 'di ba? Kasi nga naman daw, sabi nga ni Pastor Bong Saking, okay lang nga daw pag kunwari, yun nga, yung normal kasi, 'di ba, pag mag-isang umiyak. Pero pag mag-isa ka lang daw, 'di ba, tas natawa ka, iba na daw 'yon, 'di ba? Kumbaga, puwedeng may problema na, 'di ba? Magtataka na yung mga pamilya mo, ba't natawa 'to mag-isa?" 'Di ba? Kaya nga dapat tayo, we are to be in the fellowship. Kailangan 'wag natin ihihiwalay, 'di ba? Kaya madalas ang problema ng mga Kristiyano 'pag may problema, 'di ba, aalis, 'di ba? Mangingibang bansa, wow, may pang-ibang bansa, 'di ba? Out of town, sosyal, 'di ba? O kaya naman yung basta aalis, 'di ba, mapapag-isa. Hindi niya alam, mas prone siya sa attack ng kaaway, sa temptation, 'di ba, kapag mag-isa siya. Kaya dapat we are in the fellowship. Para nang sa gayon, napapag-pray ka, natutulungan ka whenever you have problems or nagsasuffer ka. Amen? Kaya i-type nyo nga, be in the fellowship. Ayan. I-type nyo, be in the fellowship. Ayan. Tapos sunod naman, suffering is helpful when we are ready to learn from a trustworthy God. Ayan. Suffering is helpful when we are ready to learn from a trustworthy God. Ayan. So ang problema, ang mga suffering, nakakatulong siya kapag natututo tayo na magtiwala o kaya naman natututo tayong magtiwala sa Diyos, nakatiwa-tiwala. 'Di ba? Sino sa inyo nakaranas na nung nagkaroon kayo ng problema, mas na-prove nyo na si Lord faithful siya? 'Di ba? Sino sa inyo nung nagkaroon ng problema, mas na-prove nyo si Lord pala ang best friend nyo? 'Di ba? Kasi ganun talaga ang nangyayari. Whenever you have problem o may mga nararanasan ka, mas lalong napoprove ni Lord na faithful siya. 'Di ba? Kaya yan na-compose yung mga kanta na over and over, again and again, God is faithful. Kasi yung mga taong yun, hindi naman nakapag-compose agad yun ng walang naranasan 'Di ba? Hindi sila nakapag-compose ng kanta na ang gaganda na okay ang lahat sa kanila, 'di ba? For example, yung kay Don Moen, 'di ba, na God will make a way, yung God is good all the time, na-compose yun dahil si Don Moen mismo nakaranas siya ng mga sitwasyon na parang wala ng daan, wala ng paraan, 'di ba? Yung God is good all the time na-compose yun nung may namatay siyang pamilya, mahal mahal sa buhay, 'di ba? And tayo rin po, alam nyo, na po-prove natin na si Lord katiwa-tiwala siya
whenever we have a problem o kaya nagsasuffer tayo. 'Di ba? Nasa panahon na wala kang malapitan, nalaman mo na si Lord pala, He will never leave you nor forsake you. Ng panahon na yung mga kaibigan mo, iniwan ka, 'di ba? Nalaman mo na si Lord yung best friend mo, 'di ba? Kaya dapat ganun po tayo. We are ready to learn from a trustworthy God. Ngayon, nagiging harmful naman siya when we reject the fact that God can bring good out of calamity. Ayan, kapag iniisip mo na wala, ano lang to, problema lang to, 'di ba? Sakit lang to sa ulo, 'di ba? Pero tayo kasing Christian, alam natin yung Romans 8:28, tama? Yung sabi doon, yung all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. 'Di ba? Kaya ang gandang nga nung kanta, 'di ba, nung Redeemer of the Rain, yung Redeemer of the Rain, the Lord will never waste our pain. 'Di ba? Na yung mga pain na nararanasan natin, hindi yan wasted. May purpose diyan si Lord. 'Di ba? May ano yan, may layunin si Lord, ba't ka nakakaranas ng ganyan? 'Di ba? Kaya tayo sa buhay din natin, nakakaranas tayo ng mga karanasan, problema, pinagdadaanan sa buhay. Kasi for us to be good, 'di ba? Para tayo po ay mas lalong mapabuti, 'di ba? Kasi for example, kailan ka magiging maganda ang ugali mo? Kapag nakaranas ka ng mga hardship, paano hahaba ang pasensya mo? Kapag nakaranas ka ng mga o nakakilala ka ng mga tao na hindi ka pasensya, 'di ba? Yung talagang tinetesting ang pasensya mo, 'di ba? Kailan ka bubuti at babait, 'di ba? Pag nakaranas ka ng mga taong mga masasama, 'di ba? Kasi talagang tuturuan ka ng Panginoon na hindi, maging mabuti ka pa rin sa kanila, 'di ba? So yan po yung yung kaibahan, okay? Nasa suffering natin para maging helpful, dapat natututo tayong magtiwala sa Diyos, 'di ba? And ngayon, 'wag naman natin na isipin lang na walang kwenta o walang halaga yung mga nararanasan natin, 'di ba? Kaya for example, 'di ba, yung mga ano nga nito, yung kasabihan ng mga sinaunang magulang, 'di ba? Kung ang anak daw nila ay hindi nila papaluin o kaya naman hindi nila pararanasin ng mga kunwari maghugas ng plato, maglaba, maglinis ng bahay. Pag hindi daw nila pinaranas yung mga anak nila ng gano'n, nung bata pa, paglaki nila wala daw alam, mas kawawa, 'di ba? Kasi nga naman, oo nga naman kapag may nakakaranas ka kasi ng training, 'di ba, naranasan mong maghirap, darating yung time magiging ano ka, 'di ba, matututo ka sa lahat ng 'yon. 'Di ba? Kaya 'wag natin i-neglect, 'di ba? 'Wag natin kumbaga parang wala lang yung mga nararanasan natin. Also, suffering is helpful when we realize, ito maganda to, we can identify with Christ suffered on the cross for us. When we realize we can identify with Him, with what Christ suffered on the cross for us. Kasi di ba, naalala nyo nga, kapag daw tayo Christian na, mararanasan din daw natin yung suffering na naranasan ni Lord. Di ba, naalala nyo yung bilin ni Jesus sa mga disciple niya? Kunwari, yung sabi ni Jesus na dahil siya, inaalipusta siya ng mundo, 'di ba? Tayo ding mga disciple, iaano rin tayo, iaalipustahin din or ipe-persecute din, 'di ba, ng mga taga-mundo. Kung naranasan ni Jesus 'to, mararanasan din daw ng mga follower niya, 'di ba? Kaya ganun din sa suffering natin na nararanasan, na kumbaga ang nangyayari dito, na-identify tayo, 'di ba, na kasama ni Jesus. Kaya nga sa Bible, may kataga o may sinabing verse na when we suffer with Him, we will reign with Him, di ba? Na kapag naghirap tayo na kasama ni Jesus, maghahari din tayong kasama niya. Okay? Kaya yan ang lesson natin dyan. Nagiging helpful siya when we realize we can identify with what Christ suffered on the cross for us. Pero alam nyo, tayong mga Christian, hindi natin minsan napapansin yung ganun eh. Minsan nalilimutan nating ipagpasalamat yung mga ganon, 'di ba? Na yung parang familiar kayo dun sa words o sa katuruan, lalong-lalo na yung kay Ate Beck, 'di ba, na lagi niya sinasabi na light affliction lang 'yan. Pag kinumpara mo sa mga naranasan ni Jesus, 'di ba? Mga light affliction lang 'yan, magaan lang 'yan. Pero ako pag minsan, pag nag-evaluate nga ako, oo nga naman, napaka light affliction.
'Di ba? Kasi for example, ikukumpara natin yung mga sarili natin kay Jesus, 'di ba? Ikaw ba nakaranas ka na na duraan ng mga tao? Naranasan mo na ba na pasa ng krus ng milya-milya? Naranasan mo bang makatanggap ng 39 stripes, 'di ba, galing sa mga tao? Nakaranas ka na bang ipako sa krus, 'di ba? Kasi madalas tayo talaga, most of us, hindi pa natin nararanasan 'yun, 'di ba? Pero minsan, 'di ba, tayo akala natin iniwan na tayo ng Diyos, 'di ba? Grabe natin sisihin ng Diyos pag may nararanasan tayo, 'di ba? Pero si Jesus, naranasan niyang lahat ng suffering, ng hirap dito sa mundo, 'di ba? Inalipusta pa siya pero hindi niya minak o sinisi ang Diyos, 'di ba? And sabi nga, suffering is harmful when we accuse God of being unjust and perhaps lead others to reject Him. Yan ang nakakalungkot. Na kapag yung ibang mga tao, 'di ba? Pag tayo nagsasuffer tayo, ang harmful diyan kapag inaakusahan natin ang Diyos na unjust siya, 'di ba? Na napaka-unfair mo. 'Di ba? Sino sa inyo sinisisi ang Diyos kapag may problema? Sana po hindi tayo ganyan. Dapat matuto tayo kay Job, kay Joseph, 'di ba? Kay Jesus, na sa halip nagpasalamat pa sila sa Diyos. Si Paul nga, 'di ba? Tsaka si Silas, nagpuri pa sa Diyos kahit nakulong sila. Kaya dapat tayo rin po, we bless God even in the midst of our problems, 'di ba? Or circumstances. And nakakalungkot pa diyan, nag-aano ka pa, yung nagpo-promote ka pa ng iba na magalit din kayo sa Diyos. Walang Diyos, hindi totoong may Diyos, 'di ba? Huwag ganoon, 'di ba? Kasi yung mga ganoon, 'di ba, ang tawag sa kanila ng Diyos, yung foolish, 'di ba? Kasi the fool, sabi ng Bible, the fool says in his heart there is no God. Kasi sabi nga, 'di ba, kapag daw tumingin ka pa lang sa creation, hindi mo pwedeng sabihin na walang Diyos eh. 'Di ba? Kasi sa creation pa lang, creation itself, 'di ba, testify patungkol sa goodness ni Lord, 'di ba, na merong Diyos. Okay? So ayan po ang kinaibahan ng helpful tsaka harmful. Ngayon, when we suffer, kapag nararanasan natin tong mga suffering na to, o minsan may mga problema tayo, ano yung mga questions na dapat nating itanong? Ayan. And kapag sabi nga, here are 6 questions we ask ourselves when we suffer. And what to do when the answer is yes. Ayan. Sa pag-aralan natin ano yung mga dapat nating itanong sa mga sarili natin kapag nakakaranas tayo ng testing, mga problema or suffering. At kapag yes ang sagot, ano yung dapat na gawin natin? Una, kapag may suffering, ang question na pwede nating itanong, am I being punished by God for sin? Yan. Pinaparusahan ba ako ng Diyos dahil may kasalanan ako? Kapag ganyan, kapag yes, ang response dapat natin, confess natin yung kasalanan natin. Diba? For example, na kumbaga parang yung may nararanasan kang may sakit sa sa katawan mo, 'di ba? In Jesus name. Pero dapat itanong mo, oo nga, ano bang kasalanan ko? Bakit ko nararamdaman 'to? Bakit ang sakit ng pantog ko, 'di ba? Tapos yung parang i-reveal sa ng Holy Spirit, kasi ngayong araw na 'to nakalimang Coke ka, nakalimang litro ka ng soft drinks, 'di ba? So, diyan pa lang hihingi ka na ng tawad kay Lord. Lord, sorry po kasi dapat 5 litro ng tubig yung iniinom ko. Kaso nakalimang litrong Coke ako, 'di ba? So, i-confess mo agad, 'di ba? Yung patawarin mo yung ihingi mo ng tawad sa Diyos yung kasalanan na yun, 'di ba? For example, dati, kaya I believe kaya rin gumaling si Papa, 'di ba? Mula sa sakit niya kasi sorry talaga siya kay Lord eh. Sabi niya kay Lord, Lord, sorry po sa pagpapabaya sa katawan, sorry po sa mga paninigarilyo ginawa ko, nagsisisi po ako sa kasalanan ko. 'Di ba? 'Yun ang ginawa ni Papa eh. Then pinag-pray namin siya, pinag-pray din siya ni Bishop. Yan, kaya gumaling siya. Thank God for His grace, 'di ba? And for His mercy, gumaling si Papa. 'Di ba? And kadalasan minsan may mga ganun, Lord, bakit ba ako bumagsak sa klase? 'Di ba? Sorry po sa pagkakating, 'di ba? Sorry po sa pandaraya, ganyan ganyan. Eh i-confess mo. Then kapag kinonfess mo, 'di ba? Accept God's forgiveness. Okay? So pangalawa naman, pwede mong i-question or tanungin, 'di ba? Is Satan attacking me as I try to survive as a Christian? Yan, inaatake kaya ako ng demonyo, 'di ba, habang nagso-survive ako sa Christian life ko. Ngayon, kung ganun pa man, ang response natin diyan, call on God for strength.
Kapag feeling mo, ganun nga ang nangyayari, feeling mo spiritual attack 'to, 'di ba, ng demonyo, manalangin ka na sa Diyos. Gaya nga ni Benny Hinn, 'di ba? Ang sabi niya, whenever you experience attack from the enemy, lumuhod ka na agad. 'Di ba? Mag-pray ka na agad. Bakit? Kasi kapag nag-pray ka, matatakot na ang demonyo. Hindi sa iyo kundi sa Diyos na tinatawagan mo. Tatandaan natin, takot ang demonyo sa Diyos na tinatawagan natin. Kaya pag feeling mo, ina-atake ka ng demonyo, na nagpe-pray ka naman, inaayos mo naman buhay mo, tapos biglang may problemang ganyan, yung parang unnecessary problem, biglang may sudden attack, rebuke mo agad. Jesus name, ikaw demonyong spirito ng mga problema, kayong mga mountain of problems kayo, I cast you out in Jesus name. Di ba? Tapos tatawag ka na sa Diyos para sa kalakasan, para palakasin ka niya, para ma-survive mo, ma-overcome mo, di ba? Maging triumphant ka dyan sa sitwasyon na yan. Di ba? Pag nade-discern mo talaga, galing to sa demonyo. Di ba? Inaayos ko naman health ko, nag-aano naman ako, nag-exercise naman ako, biglang may ganito. Jesus name, umayos ka. Di ba? I-ano mo, i-rebuke mo. Yung parang inaayos mo naman yung sarili mo, bigla-bigla kang nagkakabukol sa ganito, sa ganyan. Yan, alam mo, galing yan sa demonyo, kaya re-rebuke mo agad yan. The name of Jesus, ikaw bukol ka, matunaw ka, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Di ba? Yung kunwari, pag nagtatights ka naman, nag-o-offering, nagpe-pledge ka, tapos biglang parang nararamdaman mo, nagkukulang ka, o kaya naman parang may nagpapadelay ng blessing mo, ayan, diyan ka na mag-rebuke. 'Di ba? Kaya tayo ang dami nating mga alam na ganyang testimony, 'di ba? Na parang ang daming mga delay pero nung nag-rebuke na, 'di ba? Nag-cast out na ng mga delay na blessing, 'di ba? So bigla-biglang may nagbabayad ng utang, bigla-biglang dumadating na yung mga allowance, yung mga scholarship, mga biglang dumadating na yung mga suporta, 'di ba? Kasi minsan galing din sa kaaway yung mga attack na yan. Okay? And then sunod naman, am I being prepared for a special service, learning to be compassionate to those who suffer? Ako ba ay pine-prepare lang ni Lord o may tinuturo ba sa akin si Lord? Ini-equip niya ba ako para para ako naman ang makatulong sa iba in the future? Ngayon, kung ganun man, ang response natin ganito. Resist self-pity, huwag ka daw maawa sa sarili mo, iwasan mo yon, di ba? Kasi mahirap din yung maawa sa sarili, di ba? Ang mangyayari, nasa isang tabi lang, tapos mo, kawawa naman ako, di ba? Yung parang wala nang hope sa sa sarili o sa Diyos, di ba? Mahirap naman ng ganon. Instead, ganito yung gawin mo. Ask God to open up doors of opportunity and help you discover others who suffer as you do. Ayan. So sa mga nangyayaring ganon, 'di ba? Itanungin mo o kaya naman mag-isip ka, 'di ba? Sino kaya ang pwede ko rin natulungan na nagdadaan din, 'di ba, sa bagay na 'to, sa sitwasyon ko na ganito. Ngayon, huwag kayong yung parang umiyak pareho o kaya naman mag-self-pity sabay-sabay, kundi 'di ba, magtulungan kayo. 'Di ba? Talagang itanungin niyo, ipag-pray natin sa Panginoon anong pwedeng gawin dito. Okay? Sunod naman na question, am I specifically selected for testing like Job? Tinetesting din ba ako kagaya ni Job? Kung ganun-ganun man, ang response dapat, ito, accept help from the body of Christ and trust God to work His purpose through you. Ayan, di ba? Ulit, di ba? Magtumanggap ka ng tulong galing sa kapwa mo Kristiyano at maniwala ka na si Lord gagawa, 'di ba, ng kanyang purpose sa buhay mo. Amen? Naintindihan? Kaya ganun po kapag may problema tayo, huwag tayong lalayo. 'Di ba? Huwag kang mag-a-isolate ng sarili mo. Huwag kang lalong magba-backslide o kaya naman tatalikod ka kay Lord because of that problem. 'Di ba? Kailangan ay mas lalo kang lumapit sa kanya. Kaya nga 'di ba, minsan may mga parang ba yung tawag doon? May illustration na ganun eh. Yung parang para matesting kung talagang anak ng Diyos, yung parang ang gagawin, yung hahagisan ng problema, tapos ite-testing siya kung tatalikod ba siya o mas lalapit. 'Di ba? Parang kunwari sa mga magulang natin, kapag tayo ba may problema, anong ginagawa natin madalas? Tinatago ba natin sa magulang natin? Tumatakbo ba tayo papalayo sa magulang natin o mas lumalapit tayo, 'di ba?
Kasi dapat daw ganun. Si Lord bilang ating Ama, hindi tayo lalayo sa Kanya. Dapat mas lalo pa tayong lumapit. Okay? Kaya i-type nyo nga, lapit. Lapit kay Lord. Yan. Yun po ang dapat na response natin. And sunod na question, is my suffering a result of natural consequences for which I am not directly responsible? Last na po ata to. Is my suffering a result of natural consequences for which I am not directly responsible? Ayan. At kung ganun-ganun man, ito dapat ang response natin. Recognize that in a sinful world, both good and evil people will suffer. Ayan. Tatandaan natin yon na minsan, o madalas nga po, di ba? Hindi naman porket Christian ka na, wala nang problema na mararanasan ka. Actually, good and evil people nakakaranas ng ganyan. Nakakaranas ng mga problema. Pero, ito tatandaan natin. But the good person has a promise from God that his or her suffering will one day come to an end. Amen tayo doon. Ayan, mag-amen tayo dyan. Bakit? Kasi, di ba, ang suffering natin, kung tayo ay anak ng Diyos, may katapusan. 'Di ba? Kaya nga 'di ba ang tawag nga diyan pinagdadaanan kasi dadaan ka lang diyan, 'di ba? 'Yun lagi kong sinasabi. Ngayon ₱5 ang pera mo, huwag kang umiyak dahil ngayon lang 'yan. Bukas 5,000 na 'yan. 'Di ba? Ngayon ka lang may mga nararanasan parang ngayon ang lungkot mo, 'di ba? Ngayon lang 'yan kasi gabi, 'di ba? Akala mo ano na, 'di ba? Bukas, umaga na naman, masaya ka na naman. Okay? Kaya ito yung mga kataga na dapat tatandaan natin. Okay? Ay, hindi pa pala, meron pa pala. Sabi, is my suffering because of some unknown reason? Ayan, may question, is my suffering because of some unknown reason? Ayan, ang sagot, sabi, don't draw inward from the pain. Sabi, proclaim your faith in God, know that He cares, and wait patiently for His aid. Ayan, so wag mo daw dadamdamin. Instead, 'di ba, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Diyos, 'di ba? At tatandaan mo na nagki-care si Lord at maghintay ka lang sa kanya, 'di ba? He will come and save you. 'Di ba? Naalala ko nga noon, total nag-birthday naman si Faith, 'di ba, kahapon. Ang pinaka natandaan ko talaga na lesson doon sa ospital at sa panganganak ni Risa, yung sinasabi nung nagpapaanak sa kanya. Kasi nung last year, 'di ba, nung tinatanong namin yung nurse, ano po ba, nanganak na po ba si Risa? Lumabas na po ba yung baby? Sabi nung wait lang po. Ganyan. Kami nila Ison, nila mama, alalang-alala na kami. 'Di ba? Pero kada tatanungin namin nung nurse, wait lang po, 'di ba? Sabi, wala po tayong magagawa kundi wait lang po. Wala po tayong magagawa kundi intayin, 'di ba? Parang sa part ko, wait lang, eh, yung kapatid ko hindi na maipinta yung muka, 'di ba? Talagang ire na kung ire, 'di ba? Pero yun nga, minsan there are times iintayin mo lang talaga. 'Di ba, yung sagot ng Panginoon, iintayin mo lang siya na dumating, 'di ba? At matatapos din naman 'yan, yung mga nararanasan mo. Kaya just wait patiently on the Lord, 'di ba? Magkaka-work ka din, magkakatrabaho ka din, 'di ba? Darating din yung para sa 'di ba? Darating din yung mga breakthrough na inaasahan mo, 'di ba? Yung prayer mo masasagot din, yung pamilya mo makakasama mo rin sa church, 'di ba? Basta't 'wag kang susuko. Amen. Ayan, naintindihan? Kaya ito yung mga iiwan ko sa inyo na tatandaan natin na mga kataga. Okay? Sabi diyan, kapag daw may problema, focus on God's promises, not on your problems. Ayan, screenshot nyo na yan at i-my day nyo na mamaya. Focus on God's promises, not on your problems. Diba? So kapag may nararanasan tayo, mas mag-focus ka sa pangako ng Diyos. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. God will supply all of your needs according to His riches and glory. Diba? God will heal you. By His stripes, we are healed. In Jesus' name, the Lord is my shepherd. I shall not want. Yun ang pagpokusan natin. Okay, sunod. Kapag madilim na, malapit na mag-umaga. Yan. Kapag nakakaranas tayo ng mga parang madilim, mapait na bahagi ng buhay natin, tatandaan natin pag nakakaranas tayo dyan, kasi mag-uumaga na. Sabi nga daw po nila, di ba, ang pinakamadilim daw na na oras yung paumaga na. 'Di ba? Kasi yan na ibig sabihin sisikat na ang araw.
'di ba? Kapag wala na kayong makain, maya-maya may kakatok na, 'di ba? So magbibigay ng handa. Okay? Next naman, sometimes we have to be knocked down to make us look upward. Minsan naman, inaalaw ni Lord ang suffering o kaya naman problema para tumawag tayo sa Kanya. Para minsan makausap niya tayo. Kasi sa sobrang busy natin, halimbawa sobrang busy ka, nag-o-overfatigue ka, nakakatrabaho mo. Minsan, nakakaranas ka rin ng mga kailangan mo magpahinga. Di ba? Kaya kanta yan eh. Sometimes we have to be knocked down to make us look upward, 'di ba? Para tumingin ka naman sa kanya, 'di ba? And then lastly, ayan, lastly, sabi diyan, when we suffer with him, we will reign with him. Ayan, 'di ba? Kapag nagsuffer tayong kasama niya, ayan, maghahari din tayong kasama niya. Pero halimbawa, nagsuffer ka, wala siya, ay napakalungkot nun. Nagsuffer ka, hindi mo siya kasama, umalis ka kasi, 'di ba? Nilayasan mo si Lord, ay hindi ka magre-reign with him. 'Di ba? Ang magre-reign with him lang yung nagsasuffer o kaya naman lumulutas ng problema, ini-endure to kasama si Lord. 'Di ba? 'Yun ang maganda. Amen. Amen. Kaya 'yun lang po ang ating lesson for tonight. Ayan, sana po ay may natutunan tayo. Ayan, so pray muna po tayong lahat. Ayan, thank you so much sa mga